Hello. Hello po, Papa Jackson. Hi, Good magandang evening po sa lahat. Merry Christmas po in advance. Merry Christmas, good evening, Happy New Year, Happy Valentine's, Thank you po. Happy Halloween. Lubusin ko na, baka hindi na kita makausap ulit. At least na ba? Happy birthday, happy fiesta, lahat na. Thank you po. Anong pangalan, ma'am? Isa po, Isa. Isa, ano spelling nun? IZA po. Yun lang talaga? Yes po. Isa. Ilan taong ka na, Isa? 45 po. Ah. Nasa 40s ka na pala. Anong pakiramdam nasa 40s? Bakit? Nakakatawa ba? Nakakatawa ba yung tanong ko? Anong pakiramdam nasa 40s? Papa Jackson, alam kong ayaw mo ituloy sasabihin ko. Ay, Kaya taga saan ka nga pala? Anong lugar ka ngayon? Anong lugar ka ngayon? Dito po sa Hong Kong. Nasa Hong Kong Hello ka. po. Opo, nakita ko na po kayo dito. Talaga? Yes po. Ah. Siyempre, pogi. Gano'n ka, depende kung anong oras mo ako nakita. Pag medyo hapon-hapon, may tsura ko eh. Pag medyo gumabi. Nagpo-promo po kayo sila. Yung mga takwalan pa ng mga team eyebags. Matagal na. A long time ago. Yes po, yes. Anyways, si Isa, ilang taon ko, matagal ka na naan dyan. Kasi yung team eyebags ko, matagal na naan dyan eh. Opo, matagal na po ako dito. Siguro po mga ako na po ako dito kasi dalaga pa po ako nandito na din. Ay, di marunong ka Umuwi lang. ano ba dyan, Mandarin, Fukien? Mandarin po, kumbaga Cantonese. Cantonese pa lang. Pero, marunong ka na. Opo. Nakakaintindi ka na. 2 years pa lang po kasi akong nagtrabaho sa Chinese family pero nakakaintindi naman po ng konti yung mga basic. French family po kasi ang pinagtatrabahuhan ko ngayon. Yung employer ko po is French family. French. Okay. Yes po. Alright. Saan ka sa Pilipinas? Bulacan po. Bulacan. Okay. Yes po. Bakit ka napatawag sa akin? Ito nga po, kasi po, kumbaga dalaga pa po ako, nandito na ako sa Hong Kong. And then, umuwi po ako para mag-asawa. And then, syempre po, family, tumutulong pa rin sa pamilya. And then, nagkaanak na po ako. And then, iniwanan ko po yung anak ko, 2 months old pa lang. As in, may gatos pa nung bumalik ako dito sa Hong Kong. Hanggang ngayon po is 13 years old na po. 13 years old na po yung bunso ko na iniwanan ng 2 months. Ilan anak mo? 2 po. Yung una, paano yan? Kasi yung nakwento mo yung bunso lang eh. Opo, yung panganay ko po is 3 years old nang iniwanan ko, and then yung bunso ko po ay 2 months mahigit. Magkapareho sila ng tatay? Opo, okay naman po kami ng family ko. Kumbaga ng husband ko. Okay. Thanks God po, as in nakahanap naman po ako ng matinong husband, as in wala po kami naging problema sa any third parties. Ang kwan ko lang po kasi is yung family ko. Kasi po until now po talaga, kasi big family po kami. And then, wala na po ang tatay ko. And then yung nanay ko na lang po ang kinukon ko. Tsaka po yung mga kapatid ko. Yun po, as in family. Pilipinas talaga na family. As in, hindi po makukuha yung may iwasang hindi tumulong sa pamilya kahit may sarili ka ng family. Yung pong, kasi po, yung nagkakaroon na po kami ng iba kong kapatid. Yun nga po, kumbaga, nahihirap. Gusto ko na po kasi sana mag-for good. Gusto mo na umuwi dito? Kaya lang, opo, kasi nga po, ang tagal ko na rin po hindi nakakasama yung mga anak ko. Siyempre po, lagiging ko na po sila, teenager na. Hindi ko na po nakikilala yung ugali nila. Ngayon po kasi iba na po yung kabataan ngayon. Teka lang muna. Alin dun muna yung problema mo? Yung sa family mo na tumutulong ka pa rin o sa mga anak mo?
sa family ko po na tumutulong pa rin ako. Anong obligasyon mo sa nanay mo ba o sa mga kapatid mo? Pareho lahat po sila. Hindi, Nanay, ito ba ay po. regular o ito ba ay kung meron lang? Sa nanay ko po regular. Kumbaga, naging regular na rin po kasi sa mga kapatid ko kasi po ako lang po kasi yung kumbaga yung medyo ang nandito na nakakaangat-angat po. Kasi hindi ko rin po kasi mapigilan na hindi sila tulungan. Pero para po kasi nakakakon na dahil hindi rin po kasi nila pinutulungan yung sarili nila tulad po nung sa kapatid ko. Pag bibigyan mo ng pera na pampuhunan para hindi ka na lagi mo silang binibigyan. Pero yung lulukohin ka po nila na akala mo yung binigay mo na puhunan ginamit talaga sa pampuhunan pero malalaman mo na lang hindi po nila ginamit, kumbaga naubos na lang po sa wala. Pero hindi pa rin po ako nagtatanong ng galit o sama na loob sa kanila pag dumaing, eto pa rin po ako, binibigyan ko. Bukod sa alam ng asawa ko yung pagbibigay ko, bukod pa po yung patago na hindi alam ng asawa ko kung magkano yung binibigay ko sa kanila. Pero hindi ko po kasi matiis dahil alam ko naman po kasi nahirap din sila. Ako nga po yung medyo may trabaho na maganda-ganda dito. Pero kasi po pag po umuwi ako, siyempre po magiging iba po yung pagtulong ko sa kanila dahil sa family na po ako focus, hindi na po magiging katulad ng pagtulong ko na nandito ako at pag nauwi ako sa Pilipinas. Hindi ko po. Nahihirapan naman na din po kasi yung asawa ko naman na siyempre po yung mga anak ko. Gusto ko rin po siyang tulungan na sa pagpapalaki. Naguguluhan din po kasi ako kung gusto ko umuwi para makasama ko naman lang po yung mga anak ko dahil po talaga 2 buwan pa lang yung anak kong bunso nang iniwanan ko sa asawa ko. And then ngayon nga po 13 years old at 16 years old na po sila. Nandito pa rin ako. Ay, nako. Anong trabaho ni Mister? Yung mister ko po kasi, siya po kasi simula po siya na po nakabantay sa mga anak namin at sundo po sa school at nag-aalaga po siya ng mga hayop sa amin po. Kumbaga, kasi ganito, mga animals po. Opo. Dalawang bagay kasi yung pwede nating usapan dito, no? Yung financial status ng family mo, ibig sabihin ikaw, yung asawa mo, tsaka yung 2 anak mo, tsaka yung para sa nanay mo. Wala akong pakialam sa mga kapatid mo, no? Malalaki na sila, hindi mo sila obligasyon. Kaya, Ilan ko po, hindi ko. Ilan ang kapatid mo? Big family po kami. Ilan ang kapatid mo? 9 po kami. 9 po. Bali, 8 ko sila. So, ikaw panganay? Hindi po. Hindi po ako panganay. Pangalawa po ako sa bunso. Okay. Kumbaga yung nanay. Sino ang sino ang sumisuporta mo sa mga kapatid mo? Ay, 3 po silang family. 3 po na kapatid ko na family po. Lahat yung mga family po nila. Pag sinabing sinusuportahan, buwan-buwan o Opo, madalas humingi? Bibigay po ako sa bukod pa po yung bigay mo, bukod pa po yung paghingi nila. Magkano ang binibigay mo sa kanila buwan-buwan kung 3 family yan? Opo. Magkano ang binibigay mo? Sa 3 family po niya, binibigyan ko po sila, hindi po siya lalampas ng 3,000 bawat isang family. Means, bukod pa po, kunyari po, pag-birthday o... Hindi, wala na yan. Hindi ka kwentahin yun kasi optional mo yun eh. Opo. Well, optional naman lahat to. Pero kumbaga, doon lang tayo sa regular, no?
Opo. So, tatlong family, 3,000. Sabihin mo Yes ng po. 2,000 kasi kamo not more than eh. So, Opo. 2,000 each. So, Opo. naglalabas ka ng 2,000 each every month. Ba't mo ginagawa yun sa Tama. kanila? Nakukan din po kasi ako pag magte-text po kasi sila. Ganyan, niwala mo lang daw pong pambaon sa mga anak. Tapos, yung pong, yung pong mga daing po nila sa akin, na ako hindi ko po niwala mo lang daw pong pang-ulam. Yung pong Hindi, yan ganun, mga yan. Hindi, ko po Hindi kasi- naman sa ayaw natin maawa sa kanila. Yan mga yan. Opo. Yan ay yung mga daing na yan. Yan ay dahil may option ka magbigay. At alam nila yon. Kasi pagpalagay mo nang nag-PM sila sa'yo pero wala kang maibigay, gagawa naman ng paraan yung mga yan eh. Alam mo, hanggat option ka ng ibang tao, hanggat last resort ka nila, hindi ka, hanggang ikaw yung last resort ng taong yan, kahit mga kapatid mo yan mga yan, at pumapayag kang last resort ka nila, hindi ka pa pwedeng magreklamo kasi pumapayag ka eh. Inaalaw mo, kasi ganito yan, inaalaw mo sila na lapitan ka kasi alam nila na meron kang ibibigay. Kung hindi man, magbibigay ka. Ang kalaban mo kasi dyan yung konsensya mo, tama? Opo. Hindi Oo. mapot matiis. Oo, di ba? Pero kung ang kapalit nun, Isa, ay sama ng loob na parang teka lang muna, tumatandaan na ako. Actually, 5 taon na lang, 50 ka na eh, di ba? Oo. Oo nga po. Oh, 5 years na lang, 50 anyos ka na. Kung ang kapalit nun, Isa, ay yung panahong nawawala sa'yo para sa mga anak mo, timbangin mo rin. Hindi mo naman ako kailangan dito para masagot to eh. You know exactly what you need to do here. Now, ganito. Yung mga kapatid mo, yung mga humingi sa ng tulong, ano lang yan, alam ni kasi nila na makakahingi sila sa'yo, kaya sa'yo lalapit. Alam nila yan. Alam nila na kalaban mo ang sarili mo pag di ka nagbigay. Nagigilty ka. No? You have this sense of responsibility for them. Pero pag di ka nagbigay, ano naman eh, gagawa naman ng paraan yan eh. Yun nga po, nangyayari po. Ay, sorry po. They're going to find ways pag nawalan sila ng option. Hanggat may option. Pinoy eh. Hindi ko nila lahat pero alam natin marami sa ating ganyan. Oo. Kasi tinan mo sabagay kwento mo naman to, di ba? Pag-usapan natin. Tinan mo, sabi mo, nagbibigay ka buwan-buwan. 2,000. Sabihin mo ng 6,000 yung extra na dapat sa mga anak mo, binibigay mo sa kanila. Tama? Opo, bukod pa po yun sa nanay ko. Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay? Yung nanay mo, ibang kaso yun. Nanay mo yun. Opo. Sabi mo sa akin kanina, kahit birthday, nalalapitan kanila. Tama? Opo. Bakit? Kusa ko naman po loob. Kasi yan. So, ikaw din na nagpaparamdam sa kanila. Kasalanan mo to eh. Ikaw din nagpaparamdam sa kanila na kaya mo silang buhat-buhatin financially tapos magrereklamo ka. Yung wala makain, wala mabaon, kung meron ka, okay yun eh. Magbibigay ka eh. Pero yung birthday, wala namang nalagutan ng hininga dahil walang handa sa birthday kung yun talaga yung buhay nila, bakit kailangan maghanda kung birthday? Ano ngayon kung walang diba kung walang wala talagang pera eh. Alam kasi nila na andyan ka. So ito, alam mo Isa, ito isang bagay na hindi mo pwedeng ireklamo. Ginugusto mo yan eh. Hindi ka pwede mag-iyak-iyak dyan na gusto mo yan, ikaw nga nagvo-volunteer eh. Tuwing birthday lang naman po yun, yung kinukuhan ko. Kumbaga, once a year lang po yung kahit pagbibigay na, ko sa kanila. hindi yun ang point eh. Kasama ka sa nirereklamo mo ngayon eh. So hindi mo pwede sabihin sa akin na wag mo na pong isipin niya once a year lang. Kasama yun sa mga iniiyak mo ngayon eh. May tanong ako sa'yo. Opo. Niipon ka? Nag-iipon po ako kasi May ipon. sarili ko po. Tigilan mo ako. Hindi yan ang tanong ko. Po. May ipon ka? Meron po. Pag umuwi ka, gaano katagal ang itatagal ng ipon na yan? Yun po yung nilalaan ko lang po sa pag-aaral po ng mga anak ko.
Yung nanay mo, anong plano mo sa nanay mo pag umuwi ka na? Kasi po yung nanay ko, nasa side po kasi siya kasi po yung nakabukod po kasi ako sa kanila. Kumbaga sila po kasi, ako po nasa Bulacan, sila po nasa Nueva Ecija. Yun po, kumbaga sa nanay ko po kasi, kumbaga ako po yung nagsusupply ng mga kailangan niya, diaper, yung po mga ganyan, yung panggastos po niya. Yun po ang kinukon ko. Siya po hindi ko kinakalimutan. Kaya lang po minsan, ginagawa po yung mga kapatid ko, nagiging lalapitan nila yung nanay ko. Kumbaga, nanay ko po kasi mabait eh. Kumbaga, yung para sa nanay ko, nakukuha din ng mga kapatid ko. Yung nanay mo ay nakatira sa kaninong kapatid mo? Hindi po, sa bahay po namin. Mag-isa lang siya? Nandoon po yung kapatid ko na lalaki na yun po ang kasama niya na hiwalay po sa Dalawa asawa, lang sila. nakasama. Bali, kwan po sila 4 kasi po yung anak po ng kapatid ko. Oo. Nanay naman nila yun. Kaya nila yun. Kasi ganito yan Isa, makinig ka ang buti Opo. You can only solve one problem at a time. Kasi kung sasabihin mo sa akin, ito medyo magiging masakit yung usapan natin Yes po. Kung sasabihin mo sa akin, Papa Jackson, ang gusto ng puso ko umuwi na ng Pilipinas. Kasi po, wala pang 3 buwan, 2 buwan mahigit pa lang yung anak ko, yung bunso ko, umalis na ako ng Pilipinas. Actually, fresh pa yung tahi mo nun Opo. Diba? Kung yun ang part na sinasolve mo, at gusto mo na mayakap yung mga anak mo, may mga bagay kang ititigil na ginagawa sa buhay mo. Halimbawa, may mga bagay kang binibigay sa nanay mo na hindi mo na mabibigay ng regular. At kailangan mo silang ihanda sa part na yon. Kailangan mo silang ihanda. Kasi pag umuwi ka ng Pilipinas at dito ka na nag-work, kahit gustuhin mo man at wala ka ng kabuhayan, wala ka nang bibigay. Hindi na option sa'yo magbigay. At hindi rin parang galawin mo yung ipon mo para sa mga anak mo. Tama? Opo. Kasi yung mga anak mo ang dahilan kung bakit ka nag-abroad Yes po. So kakausapin, ihahanda mo yung mga kapatid mo. 7 kayo, di ba? Hindi mabigat pag ambag-ambagan yung pangangailangan ng nanay nyo. Kung lahat kayo, 7 kayo, magbibigay. Hindi pa pwedeng may dahilan ang bawat isa. Ang problema sa ating mga Pinoy kasi, tayo yung tatayong solusyon sa lahat ng problema ng mga kamag-anak natin. Tapos pag mabigat na magrereklamo tayo, pero tayo naman nag-volunteer. Ikaw, hindi sa minamasama akong tumutulong kasi syempre kapatid mo yan, naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Kaya lang, sinanay mo sila So, mali ba o tama? Hindi naman mali, hindi rin naman tama. Hindi ko alam kung mali o tama kasi kung alam mo, Isa, kung marami kang pera, hindi ka magiging maling nagbibigay ka sa kanila. Hindi ka mayaman So, nagiging mali kasi naisasakripisyo mo. Nakikinig ka ba? Opo, nakikinig po. Dahil naisasakripisyo mo yung mga bagay na dapat pinaglalaanan mo ng panahon. Ano to case to case basis to Magtatanong kayo sa akin, Papa Jackson, masama bang magbigay sa kamag-anak? Kung sobrang yaman mo, bakit magiging masama? Di magbigay ka, kahit pukulin mo sa lang isang bundle na pera linggo-linggo, di okay. Pero hindi ganun Hindi ka mayaman. Nahihirapan kang ibigay. Inuubos mo yung sarili mo to give them. Your problem is, hindi mo to kailangan gawin, pero kaya ka nilang pilitin. Bakit? Hindi ka makatanggi Halimbawa, balikan natin. Ano to Ito yung kadalasang kalaban natin Wala kami makain. Sabihin sa'yo, di ba? Yung 1, 2 na tumulong ka doon, okay yon. Pero yung sabi mo kanina regular ka nagpapadala tapos iniiyakan mo, hindi mo na sila itinawid, sinuportahan mo na sila. Magkaiba na yun Pag po kasi hindi titiisin ko pong hindi padalanin nga po, naputulan daw po ng kuryente. Gagawan nila ng paraan yan. Tsaka teka nga muna, hindi nakakamatay ang mawalang kuryente Tigilan niyo ako Lumaki akong kandila lang at saka gasera ang meron kami. Bakit? Lumaki naman akong cute
Opo. Totoo, walang halong biro. Yung cute, kalimutan nyo na yung cute. Lumaki ako sa bahay na lampara lang ang meron kami. Bakit ba? Kung wala talaga, di wala. Oh. Ano lang ba ang downside pag lampara ang gamit nyo? Di marami kang kulangot dahil mausok. Pero hindi nakakamatay yan. Tsaka pag di ka nagbigay, gagawa nila ng paraan yan. Nung nagpapakabit sila ng kuryente, alam nila magbabayad sila buwan-buwan. Di pa pwedeng hindi nila alam yon. At hindi pa pwede na pag magbabayad sila buwan-buwan, inaasahan nila si Ate Isa, magbibigay naman, pwede naman pilitin. Di pa pwede yon. So, karamihan ng problema mo, Isa, kagagawan mo rin. Yan, kalaban natin yung mga puso natin di ba? Yeah, po. Oo. Hindi ko po matiis. Naintindihan kita. Marami na po akong beses na pwede po magalit na po sa kanila, natalikuran sila, pero hindi. Tulad nga po, pag binigyan ko na po ng pampuhunan, sabi ko, sige, magganito ka, bumili ka ng rep para meron kang paglagyan ng mga tapos hindi po pakikibalitaan ko pa ano na nangyari, hindi ako re-replyan, hindi ako tinatawagan ko, hindi ko. Alam mo, Isa, mahirap ingatan ang mga bagay o perang hindi pinagpaguran. Hindi nila pinagpaguran yan, hindi nila ingatan niya, maniwala ka. Yeah. Kadami na po akong beses na tinutulungan sila para. Kasalanan mo na yan. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Kasalanan mo yan. Bakit mo sila bibigyan ng pampuhunan ng negosyo? Bakit? Ano ka ba nila? Gusto ko po kasi maputol na yung paghingi-hingi nila. Putulin mo lang. Ba't kailangan bigyan mo sila ng ba't mo sila kailangan bigyan ng pabaon? Ito na, halas na to ha. Bakit? At kung ginawa mo na yun, di nila iningatan, bakit nagbigay ka pa ulit after? Tumigil ka, kagagawan mo to. Alam mo, naigigets ko mabuti ang puso mo. Pero hindi mo pwedeng iyak-iyakan yung mga bagay. Ikaw mismo ang gumawa sa sarili mo. Pag po kasi dinadahilan na sa akin yung bata, yung mga anak nila. Hindi anak nila yon, gagawa nila ng paraan yon. Nung ginawa nila, patirik-tirik pa mata lang sa sarap. Ginawa nila yon. Hindi sa wala kang care sa mga pamangkin mo, pero anak nila yon. May dalawa kang anak. Ano po? Hindi mo masabi dito, paano nyo po nalaman na tumirik yung mata? Feeling ko lang, ganun yon. Bakit ba? Ano ang pakialam nyo? Baka nga O di hindi na. Okay, di nonchalant lang. Okay na ba? Wala kang problema ngayong gabing ito na hindi mo dinala sa sarili mo. So gusto ko maawa sa'yo at maintindihan kita. Kagagawan mo to Mainam pa yung every Christmas may bibigay ka kahit na magkakain nila sa mga pamangkin mo. Okay pa yun Pero yung regular, nakala mo obligasyon mo sila, hindi tama yun. Alam mo, may kaibigan ako na mayapa, si Dikoy. Sa kanya ko napulot nung bigyan mo ng lambat, wag mong bigyan ng isda. Nga po, kaya po binigyan ko ng pangnegosyo para sabi ko hindi na umasa. Pero nung nawaldas nila, nagbigay ka pa rin, di ba? Opo. Actually, hindi mo nga dapat bigyan ng lambat yung mga yan Dapat buhay nila yan. Alam mo na nag-asawa na kayo, kanya-kanya na kayo ng buhay. We're not saying na hindi po pwedeng tumulong ka sa mga kapatid mo. Hindi ko sinasabi yon. Tumulong tayo kung meron tayo. Alam mo, ikaw, Isa. Sali ako nagigets kita, sali ako sa kwento mo ha. Okay lang? Opo. Okay. Breadwinner ako. Lahat ng mga kapatid ko nakakalapit sa akin. Lahat sila. Anong pagkakaiba natin? Meron akong ibibigay. Meron po. Hindi ko iniiyakan na ubos yung meron. Pero kahit pa paano, may mga pagkakataon tumatanggi ako. Mas marami rin yung pagkakataon na hindi. Kasi nagigets ko Oo. Pero, ang pagkakaiba natin, kahit pa paano ako, okay naman yung sweldo ko. Diba? Ang lakas yung magbagsak sa akin sa TikTok Kaya binibigay ko lang lahat yan. Wala pong TikTok dito sa Hong Kong Diba? Ikaw ang iniiyak mo, walang naiiwan sa'yo. Teka na, tinan mo ha. Tinan mo yung bottom line nito ha.
Ang bottom line nito, Isa, ay gusto mo nang umuwi pero hindi sapat yung meron ka para masustain yung buhay na inaasahan mo para sa pamilya mo at para sa kanila. Tama? Opo. Ba't mo sila obligasyon? Opo, kasi magbabago na po yung hindi ko po kasi matiis. O, di, salamat sa pagtawag. Wala akong tutulong sa'yo. Kung nasabi mo sa akin, hindi ko sila matiis, di good luck. Good luck. Naintindihan kita. Hinahangaan ko yung kagandahan ng puso mo. Pero ang solusyon, alam mo rin kung ano. Hindi yan nakukuha sa iyak-iyak. Ikaw yan. Gawa ka ng paraan. Titiisin ko na po. Ha? Pipilitin ko na po tiisin. Gulat nga ako, kailangan mo silang bigyan ng yung ano yan? Pampuhunan para wag nang humingi buwan. Bakit? Paano mo naging obligasyon yun? Kasi nga po, minsan nahihiya rin po ako sa asawa ko na ipaalam kung magkano yung binibigay ko. Kasi kahit na po ako yung nagtatrabaho sa amin ang asawa ko, nahihiya pa rin. Sarili ko pong pera, parang ninanako ko sa sarili ko. Para Kasi nga, alam ng mister mo, hindi ang dahilan niya kasi alam ng mister mo na kung ang pagsisikapan mo lang ay yung pamilyang meron ka, ikaw, dalawang anak mo at yung mister mo, nakauwi ka ng matagal na. Magkayakap na kayo tuwing gabi at na malaman nagtutukaan kayo ngayon. May papaalala, may papaalala ko sa iyo, ha? Isa. Opo. Paano nakakalimutan mo? 45 ka na. Yun nga po, sabi ko nga po noon, 40 uuwi na ako. Ngayon inabot na po ako ng 45. 45 ka na, 45 ka na, ha? 5 taon na lang. Ilan taon ng isang kontrata? 3, di ba? 2 lang po dito. Oh, dalawa. Lang po. 2 kontrata na lang yan, mag-50 ka na. Kaya nga po eh. Kaya hindi ko na rin po nakikilala yung ugali ng mga anak ko. Paano po ang paborito nila, paano yung ayaw nila. Kung nagiging ko. Baga, malaki din po yung kasalanan ko sa mga anak ko. Pagsalikot ko sa kanila. Iwanan ko na parang pugos na. Ang gawin natin, kaya mo naman ito i-solve, ayaw mo lang gawin eh. Kaya mo itong i-solve, ayaw mo lang gawin. Ha? Opo, kukunin ko po. Pwede po kayang yung Kailan matatapos ang kontrata mo dyan ngayon? Sa August po. August. Mag-renew ka pa o isang kontrata pa? Bahala ko po sana isang kontrata pa. Pwede yun. That's wise. Opo. Tapos doon ka na mag-ipon, doon mo na isagad ang lahat. Opo. Pwede yun. Hindi naman para biglain mo, di ba? Kaya nga po. Kasi mabait naman din po yung kaya po thankful naman po ako sa Panginoon at binigyan naman po ako ng mabait na Na ano? mag 6 years na po ako sa kanila dito. Pahina ka ng pahina. Ay, sorry po.
Yun nga po, wala lang po sila amo kaya nakatawag ako. Nasa bakasyon po sila. Alam mo naman na eto nga sabihin ko sa'yo eh. Tama, mali? Tama po. Oo. Tawagan mo ako hindi. Siguro naghahanap ka lang ng pampalakas ng loob na. Kaya nga po eh. Kasi Pero alam mong ito ang sasabihin ko sa'yo. Pwede bang hindi mo alam na ito ang tamang dapat gawin? Tama? tama po. Alam mo na ito ang tamang dapat gawin. Alam ko pagka nagbigla po ako nag-stop, alam ko po marami na po ako maririnig. Actually, alam mo ganito yan. Ihanda mo rin sila. Opo. Ihanda mo sila. Kausapin mo sila na maayos. Huwag ka lang basta tumigil naman. After all, magkakapatid naman kayo. Yun na lang ibalato mo sa kanila. Tsaka para maipon mo rin sa sarili mo yung determinasyon na protektahan yung pamilya mo at alam nila, verbally sabihin mo, titigil ako magpadala, kaya nyo na yan. Ganun kasimple. Opo. Maraming salamat, Papa Jackson. Tsaka na pag ganitong mag-isa, nakaka-emote din. Hindi, lalo na Pasko, mag-isa pa rin dito. Kaya isa pa yan, di ba? Opo. Tumatanda lang. Katulong. Maganda ang trabaho mo. Dapat nakapag-ipon ka, di ba? Opo. Kung sarili ko lang po at pamilya ko lang po talagang iisipin ko. Okay po kami. Hindi po ako nakauwi na po siguro talaga ako. Well, you have 2 years. Okay. Fair na yung 2 taon na yan. Opo. Yun po na po. Ko po talaga. Plano ko po na 2 years na lang. Tapusin ko na lang to. Isang kontrata. Uuwi na po talaga ako para sa aking mga anak. Dahil tagal na po talaga ako gusto umuwi ng mga anak ko. Minsan po pagka po tinatanong ko para kung ano gusto nilang regalo para pambawi man lang po ba sa mga kasalanan ko. Pero tumatanggi po sila. Ayaw po nila ng regalo. Kumbaga ayaw po nilang nag-a-accept mula sa akin ng regalo. Dahil alam ko po dati, gusto lang po na anak ko na umuwi ako. Dahil tanda ko po yung anak ko noon. Maliit pa po yung anak ko noon. Sabi ko, bakit daw ako aalis? Binibigay po niya yung kanyang alkansa sa akin. May pera na daw po kami. Kita mo yan? Maalala ko po talaga. Habang nagtatrabaho ako, tumutulo yung gata sa dibdib ko. Yung anak ko, alam ko tinatawag ko. Hinahanap ko na. Di mo pa na ipapasa lahat ng colostrum sa anak mo. Umalis ka na. Opo. Napakalaki na po yung pagkakasala ko sa mga anak ko. Well, hindi naman sa pagkakasala, pero sakripisyo na lang. Wag mong tignan na pagkakasala yon. Okay? Opo. Oo. Ganun na lang. Wag mo namang, don't be too harsh on yourself naman. Dami nakaka-relate sa'yo ngayon. Oo nga, alam ko po. Kasi ang dami yung OFW eh. Opo. Iba-iba po talaga yung mga story. Puro lang po talaga, puro pamilya.
Maraming salamat po, Papa Jackson. Maraming salamat po. Okay ka lang? Okay lang po. Gusto mo 6K? Siyempre. Ito, hindi ako nagbibiro. Gusto mo ng extra 6K? Sabi, siyempre po. Okay. Tuturuan kita paano magkaroon ngayon. Paano? Huwag kang magbigay. 6K yun eh. Ay, oo nga po. 6K yun. Tama, mali. Tama. Tatlo yun eh. Tagto 2,000, di ba? Average nga lang yung kinuha ko eh. Kaya nga lang, Papa Jackson, ngayon pong Christmas, hindi po 6K eh. O over pa po. Huwag mo ako nang dun. sabihin sa akin. Hindi nakaka-proud yan, Opo. tapos iniiyakan mo yan. Yung Pasko na yan, isang buong taon yan. Kung gusto nila magbongga ng celebration, pwedeng paghandaan yan, 12 buwan eh. Kung wala talaga, hindi naman nakakamatay ng walang Noche Buena. Sabi nga ng gobyerno, 500 lang pwede na eh. Handa. Oo, basta mga yan. Diba? Kaya nga po. Okay? Anyways, mag-ingat ka dyan ha. Thank you po. Okay, mag-ingat ka ha. Anong mensahe mo sa mga anak mo? Maraming po salamat, Papa Jackson. Talaga lang pong petty night. Anong mensahe mo sa mga anak mo, Kako? Nasend ko nga po sa inyo yung Hello, narinig Hello po? mo ako. Sabi ko, anong mensahe mo sa mga anak mo? hello, Papa Jackson. Narinig mo ako? Naputol na. Hello, narinig mo ako? Opo, naririnig na po. Sabi ko, anong mensahe mo sa mga anak mo? Sa mga anak ko po. Sa akin dalawang anak. Mahal na mahal kayo ni Mama. Alam niyo lahat ng ginagawa ko din. Mas kayo ang priority ko. Gusto ko kayo bigyan ng magandang edukasyon. Hindi kayo magaya sa akin. Gusto ko ayoko ibarana sa inyo yung mga naranasan kong hirap. Mga naranasan kong hirap namin ng papa nyo. Kaya pinipilit ko pagandaan yung future nyo. Pasensya na kung hindi ko kayo naalagaan. Pasensya na kung hindi ko man lang nakita ang paglakad mo, anak. Pasensya na kung hindi ko man lang na tuwing mauwi si Mama. Hindi ko alam kung anong paborito niya. Pagkain. Mahal na mahal ko kayo. Patawarin niyo ako. Kung hindi ko malakay na alagaan. Kung maaga ko kayong tinalikuran. Hindi para sa akin. Para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Talayo kung maranasan niyo yung mga naranasan kong hirap. Takot akong iparanas ko sa inyo yun. Kaya, pinilit ko na lang lumayo. Pangarap ko, anak, makasama kayo. Pero mas gusto kong taparin niyo yung pangarap niyo. Mahal na mahal kayo ni Mama. Mahal na mahal ko kayo. Sorry talaga. Sorry. Promise, tatapusin ko lang. Isang kontrat. Para sa inyo na ang lahat. Sa inyo. Kayo na ang priority ko. Pag-uwi ni Mama, buo na tayo. Pasensya na kayo, mga anak.
Yun lang ang pangarap kong makasama. Pero gusto ko talaga mabuo yung pangarap nyo. Kaya na po, salamat din po sa aking asawa. Siya po ang kaagapay ko. Salamat sa Panginoon at piligan po niya ako ng mabait na asawa. Salamat po, Papa Jackson. Pasensya na. Pasensya na po. Ay, Thank nako. you po. Anyways, Isa, Po. well, good luck, no? You have 2 years. So, ilaan mo yung 2 taon, 1 more contract, no? To Opo. prepare yung yung magiging kabuhayan yung mag-asawa para naman sa mga anak mo yan, ha? Opo. Alam mo, sanang madala mo yung mga 2 anak mo sa Disneyland, di bago ka umuwi. Yun nga po ang kon ko eh. Kasi ang Gusto ko tagal mo pong- na andyan eh, di ba? Oo. Opo. Sana man lang Gusto madala ko mo nga- sila. Actually, Yun nga pag po inipon ang- mo nga yung mga perang hindi na pupunta sa kanila, nakandyan na sila eh. Tama ko mali? Tama po Oo. yun. Tama po. Kaya, Kasi po kaya. minsan may promo naman po ng Mm-mm. mga flight. Pinag-passport ko na nga po sila eh. Gusto mo Safe 6? po talaga Gusto mo yun. na 6K? Opo. Kaya po, titigilan ko na po. Oh, alam mo kung saan kukuha? Hindi naman sa I do not want you guys sa mga nanonood ngayon ayoko po na isipin niyo na wag tumulong sa kamag-anak. Pero hindi sa puntong nauubos ka. Sabi ko nga 'di ba kung bilyonaryo ka, di sige. Opo. Kahit ikuha mo ng educational plan yung mga yan, di gawin mo ang lahat. Pero kung hindi naman ganun kalalim ang bulsa mo at you're just making ends meet, tapos tutulong ka, pagkatulong mo, pagkikita mo ng bank account mo, drain ka, tapos ikaw nag-iiyak. Hindi tama yon. Naiintindihan ko, hindi talaga madali ang buhay sa Pilipinas. Gets ko yung part na yon. But at some point, hindi matututo yung mga yan kung lagi ka na andyan. O kaya hindi naman ikaw lang, no? Kung lagi sila may pwedeng takbuhan. Sabi mo na nga gumawa ka na ng paraan, tama? Opo. O binigyan mo sila ng pangkabuhayan, ng negosyo. Hindi nila iningatan kasi nga hindi nila pinagpaguran yung pera. Tingnan mo ikaw. Kahit alam mong napunta sa mabuti yung 6,000 buwan-buwan, kahit napunta sa mabuti, nahihirapan ka, nabibigatan ka. Bakit? Pinagpaguran mo yun eh. Opo. Alam mo yung halaga ng bawat sentimo nun. Tama mali? Tama po. Opo. Ikaw ang nagpagod, ikaw ang naglampaso ng sahig, ikaw ang nasigawan dyan, ikaw ang napagalitan ng amo. Ikaw yan eh. Totoo po. Ikaw yung nagtrabaho kahit masama pakiramdam mo. Tama? Totoo po. Kaya alam mo yung value. Opo. Kahit po may sakit ka, nagtatrabaho ka pa din. Oo, kaya alam mo yung value. Hindi nila alam yun eh. Alam mo, sakit ng maraming Pinoy ito. Hindi naman lahat, no? Akala natin pag nasa abroad yung mga tao, akala natin, ano na rin kitain ng pera? Malaki talaga yung pera pag dito mo ginastos. Kaya, Pero yung mga tao sa abroad, sila mismo nagtitipid. Papagutom yung mga yan. ay totoo po, lagi lang pong may goreng. Di ba? Oo. Opo. Papagutom yung mga yan. Kasi nga, mahal ang way of, cost of living or way of life sa ibang bansa. Opo. Alam nila na Totoo. yung mabawa, yung 2,000 na yan, yung 2,000 pesos, pag dyan mo yung ginastos sa Hong Kong, saglit lang yan eh. Tama? Totoo po. Oo. Totoo. Kaya feeling mo, konti lang yun pag pinadala mo, di ba? Opo. Dito malaki yun eh. Ang ang downside naman nun, yung mga taong tumatanggap sa'yo dito, hindi nila tinutodo yung effort nila. Bakit? Meron pang puno eh. Nandiyan ka eh. Nga po. Minsan dumadaing na po ako sa kanila na parang hindi po nila ako naiintindihan. Parang talagang pera para din po ang inihintay nila. Dumadaing na ako na sana ako
gusto ko na rin umuwi. Sana itong negosyo na to, sana makapagpakon sa'yo. Hindi nila maiintindihan hanggat ito may tigil yung bigay mo. Maghihigpit na po ako, Papa Jackson. Hindi mo ako kailangan para dito. Alam mo to eh. Anyways, mag-ingat ka palagi dyan ha. Opo, maraming salamat po. Sana makapag-Disneyland talaga kayo kahit Ocean Park lang. Po, pipilitin ko po talaga. Kahit hindi na Disneyland, kahit sa labas lang. Picture kayo sa labas. Maisakay ko lang po ng tram. Di ba? Opo. Kasi ang tagal mo na andyan, 2 dekada ka mahigit. Pangit mo kung kwento lang ang lahat ng bagay, di ba? Totoo po. Kawawa kayo mga oras na. 23 anyos pa lang ako, Papa Jackson. Nag-abroad na ako. 22 years ka na andyan. Tama ba? 23 years po kasi nung 23 years old po ako, nag-Taiwan po ako. 28 na po ako nag-asawa. O, nag-PM yung asawa mo ngayon. Tulog na po yun. Alam mo, sabi niya. Lagi po kami nakikinig sa inyo eh. Alam mo, sabi niya nga. Ano po? Uwi na para muha-muha. Sabi niya, alak. Ayan, sabi niya, umuwi na para muha-muha. Baktay ka diha. Tingnan mo, iba yung tawa mo ah. Parang na-excite. May kilig. Anyways, maraming salamat sa iyong pagtawag ha. Maraming salamat din po. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po. Ingat po.